samahan nyo kami sa aming yearly gala kasama ang aking mga pinsan sa mother side. So ang agenda namin ngayon ay pumunta ulit sa Intramuros at puntahan ang Binondo. Ang aga nga namin gumayak dyan pero late pa rin kami nakasakay dahil wala kaming masakyan, puro puno yung Victory Liner. Naghintay kami around 10 pero 12 na kami nakasakay. Nag-UB na nga lang kami papuntang Trinoma and then pagbaba namin doon sumakay na lang ulit kami ng carousel papunta dito sa terminal. Bago nga pala kami bumili ng ticket sa tren, ito dumaan muna kami sa 7-Eleven para bumili ng inumin dahil sobrang init. Ayan, waiting na nga lang kami sa tren niyan and alam nyo ba, naka-discount kami sa ticket dahil ang regular fare is 25 pesos papuntang Carriedo. So kung may ID ka, makaka-discount ka, magiging 13 pesos na lang yung pamasahe mo. Buti na lang talaga dinala namin yung ID namin, opo. Normal naman ng maraming tao dito sa LRT terminal pero that day sobrang dami talagang tao. Siguro pauwi na rin yung iba galing sa mga probinsya nila. So ayan, pagpasok namin, expected naman namin na tatayo kami since ang daming ang tao. Pero ganito talaga yung yearly na nilulook up namin magpipinsan na makagala every January kasi ito lang yung free time naming lahat. I mean, nagkakasabay-sabay yung mga bakasyon namin every January lang. Like mga bago magpasko, tas hanggang bagong taon. College na kaming 4 and yung isa magka-college pa lang and yung isa magsi-senior high. So, magiging busy na talaga kami. Pero sana, next year mag-click yung mga schedule namin para makagala ulit kami. So ayan, sa mga oras na yan is magto 2 PM na and naghanap na lang kami ng pinakamalapit na McDo para dun na mag-lunch. Sa sobrang dami nga din ng tao dito, kailangan pa namin maghintay ng available na upuan at saka lamesa. So ayan, habang naghihintay nga kami, umorder na lang din muna kami ng mga bibilhin namin. At ayan nga, nagpa-cute pa nga ang aming videographer nga ni. Parang robot din. After ilang minutes din naman nakahanap na rin kami ng table and after mga 30 minutes yata yun, na-serve na rin sa amin yung pagkain namin. So bali 2:30 PM na kami nakapag-lunch and ayan, konting lakad lang naman at nasa Manila Chinatown na kami. Medyo wrong timing nga yung punta namin kasi medyo makulimlim, so umaambon pa ng mga time na yan. Alam nyo guys, one thing we learned about this gala is magsuot kayo ng comfy na sapatos or kahit anong pang paa. Kasi sobrang maglalakad talaga kayo dahil ng napakalayo. Hindi naman kayo pwedeng mag-commute dyan sa loob niyan dahil hindi nyo may enjoy yung mga stall, mga food stall, ganyan. Kaya ayan, kahit umaambon, go for the lakad. So ayan, ang una nga naming hinintuan is yung the original fried siopaw. Bumili lang si ate dyan ng 2 piraso pero hindi ko na rin natikman. Pero sabi kasi ni tita, nung tinikman niya daw, puro dahon daw ng sibuyas. Anyways, okay na rin, at least, diba, na-try. Ayan, naglakad-lakad lang talaga kami para maghanap pa ng ibang spot na pwedeng pagpicturan. Ayan nga, ito yung una naming hinintuan is yung bridge. Alam nyo sa gala na to, 90% lakad, tapos 5% picture, 5% kain. Opo. Medyo konti lang yung naging picture namin dito sa lugar na to. Kasi ang hirap magpicture, bukod sa maraming tao, is umuulan din kasi. So ayan guys, next stop namin is itong pusit na iniihaw. Sabi ko pa nung una hindi makunat, pero nung konting nguya pa, ayan, talaga ka naman. Basta maayos ngipin nyo. Pero kung sa lasa, masarap siya. Kaya pala gustong gusto ng iba na maraming sibuyas. Kasi masarap naman pala talaga kapag maraming sibuyas. So 7 out of 10 kanak. Kasi ang sarap eh. Kaso makunat. Makunat talaga day. Bubblegum. Ingat gusto nyo ngayon, pwede. Magano? Sa ano lang, 25. Sulit na sulit yung bubblegum nyo. Yung binibenta nila na 20. O diba? Honest review lang. So ayan, lakad-lakad ulit para maghanap ng iba pang makakainan or kaya naman spot na pwedeng pagpicturan. Sayang nga lang kasi hindi namin nakita yung yung parang lumang TV tapos pwede raw kayo magpicture doon. Basta nakita ko lang sa TikTok yun, ang ganda kasi.
May mga plano na talaga kaming puntahan dito ng mga food stall gaya ng Binondo Bites. Ayan. Kaso ang haba ng pila. Parang hindi namin kaya maghintay ng ganyang katagal. Kasi naman anong oras na din yan. Tapos balak pa namin pumunta ng Intramuros. Wala na kaming time. Kailangan namin makauwi ng gabi. Pero hindi gabing gabi. So ayan, kakalakad namin, nakarating na kami dito sa Jones Bridge. Dapat talaga gabi pa kami pupunta dito kasi maganda daw to sa gabi kasi maraming mga ilaw. Kaso ayun, nakapag-picture naman kami kaso konti lang kasi nga umuulan. Tapos konting lakad ulit, nandito na kami sa Intramuros. Dapat papasok pa kami dun sa may yung may entrance fee tapos meron siyang underground keneme, ganon. Kaso hindi na kami tumuloy kasi anong oras na rin yan, baka hindi rin namin ma-enjoy. Sabi ni ate nasa 50 pesos lang yung entrance fee nun, tapos nung pagpunta namin nasa 100 plus na yata. Very pangit talaga ng timing ng panahon, pero all in all naman masaya naman kami kasi napuntahan namin yung mga agenda na pupuntahan namin. Tapos alam nyo ba guys, buti na lang talaga may dala kaming payong kasi kung hindi, kailangan pa naming bumili. Ang mahal ng payong dito guys, 150 to 400. Parang wala pa yatang 100 yun sa TikTok. So 9pm na rin kami nakauwi niyan and dumaan lang kami saglit dito para bumili ng takeout sa mga pinsan namin na maliliit. So yun lang guys, thanks for watching, bye!